Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi na nasamahan pa ni Gina si Charles sa law firm ni Esmeralda nang puntahan niyang ina. He and his girlfriend ended in bed and had sex again. Kapag nakikita naman talaga sila'y parating ganoon ang nangyayari at normal na iyon. After 3 rounds of sex, Gina fixed herself and went off. He also fixed himself because his father is expecting him to come at the office. Napatigil ang ina niya sa pakikipagkwentuhan sa isang batang abogada nang makita siya. Son, anito sa kanya at agad na lumapit. Esmeralda kisses cheek. Kaswal siyang nakangiti at parang nanibago pa ang nanay niya sa kanya. What's behind that gorgeous smile? That's some kind of a deadly one, Charles. Palatak agad ng mama niya kaya naman umiling siya. Come on, I just simply charged my point of view. And I care no more, Ma. What's Papa's agenda this afternoon? I don't know. Why not come and see it for yourself? You're not coming? Inayos ng ina niya ang kwelyo ng suot niyang mamahaling polo shirt. Hindi na siguro ko kailangan doon, anak. Kayo na ng papa mo ang bahala doon. I have loads of work to finish here. Anito pero halos may libot niya ang mga mata sa paligid. Yeah? Like what? Chit-chatting with your... Tumingin siya sa abogado na nakatingin sa kanya. Bagong abogado ito sa paningin niya dahil hindi pa niya ito nakikita. Charles, go to your father now. Utos ni Esmeralda sa kanya. Binawi niya ang tingin sa babae at saka siya tumalikod. Bye, Ma. Aniya sa ina. Hindi niya pa rin alam kung anong naghihintay sa opisina dahil sa totoo lang ay wala naman siyang schedule ng kung anong meeting. Katatapos lang ng meeting niya sa kanyang senior accountant kahapon kaya pahinga siya ngayon. Nasa may pintuan pa lamang siya ay sinindihanan niya ang kanyang sigarilyo. Charles! Maagap na saway ng nanay niya pero diretso lamang siya at kumaway lang habang nakatalikod. Ayaw ni Esmeralda na nagsisigarilyo siya sa loob ng bahay o ng opisina. Kaya lang, minsan, sadyang matigas ang ulo niya at hindi niya pinapansin ang mga sinasabi nito. Kunot noo si Almira nang makatanggap siya ng text message mula kay Don Jaime. Matapos niyang hindi masagot, ang 21 missed calls lang naman ng matanda. Almira, come here at the office, exactly 2 o'clock. We'll be waiting for you. Wear a casual dress. Napatunga nga siya. Casual dress? Makikipag-usap pa siya sa may-ari ng building na gusto nilang bilhin nila Lovely. Hinihintay lamang niya ang negosyanteng in-check na bumaba ng bahay. Napatingin siya sa relo na suot. 1:00 pa lang naman. Mga bes, need na nating umuwi. O need ko nang umuwi. Aniya sa mga ito. Bakit? Nagbago na bang isip mo? Tanong ni Tina sa kanya. Hindi. Paano kasi si Don Jaime? Nag-text sa akin. Pinapupunta ako sa Adamson Corporation at magsuot daw ako ng casual. Ano kayang meron? O edi tara na. Bukas na lang natin balikan si Mr. Dantuco. Importante siguro yan. Ani naman ni Valerie na tumayo na. Halika na at nang maayusan na. Ani naman ni Lovely. Nagpatiun na ang huli na hilahin siya papalabas ng bahay ng in-check habang ang dalawa naman ni Tina ay nagpapaalam sa kasambahay. Abot pa kaya siya? Nakakahiya dahil 2:00 ang sabi ng matanda. Sabagay, pwede naman siyang magpaliwanag kapag nahuli siya. Uuwi na tayo. Now na. Ani Lovely kay Roger na naninigarilyo malapit sa kotse. Bakit? Need naming asikasuhin ng baby girl. Pinatatawag siya ni Don Jaime. Sige. Agad nitong initsa ang natitirang sigarilyo at ipinagbukas siya ng pintuan. Nag-compose siya ng message para kay Don Jaime. Hindi niya gustong papaghintahin ng matanda pero
Tingin niya ay malilate siya dahil 30 minutos ang biyahe pabalik ng Makati. Wait lang po ha, kakareceive ko lang po ng text nyo. Baka po malate ako ng konti. Suit yourself, Iha. Parang bigla siyang nakaramdam ng matatais siya. Kinakabahan siya bigla. Ano kayang mayroon sa kumpanya at pinagbibihis siya ng maganda? Pagkagaling sana nila kay Tantuko ay dadiretso sila sa pagbili ng sakyan. Kaya lang ay hindi na muna dahil hindi naman niya pwedeng pahindian si Jaime. Isa pa, parte na siya ngayon ng kumpanyang iyon. Nakangiwi si Almira na lumabas ng kanyang kwarto matapos na makapagbihis. Hindi nga siya mapakali sa loob at nasa harap ng salamin. Paikot-ikot siya dahil hindi siya komportable sa suot na damit. Naka-high waist skirt siya at isang puting haltered crop top. Kailan lang ba siya nagsusuot ng mga ganoon? Tuwing nagkakaroon lang ng okasyon sa eskwelahan. Napakaganda ng buhok niya at si Lovely ang nag-ayos noon kanina bago siya nagbihis. Wow! Bulalas kagad ng ama niya nang masuliyapan siya sa taas ng hagdan. Nakaupo iyon sa sofa at may hawak na magazine. Tumitingin ng mga sasakyan ng papa niya at hindi niya yata noon maitikal ang mga mata roon. Mula pa kahapon, undecided pa din iyon kung ang bibilihin ay van o SUV. Pak na pak sa ganda! Ani Tina, sabay palakpakan ng tatlo. Mukha kang presidente ng kumpanya, anak. Anang papa niya kaya naman napasimangot siya. Ume-echo ang boss nito sa kabuuan ng bahay. Papa, wala akong balak agawan ng pwesto si Charles Adamson. Mamaya, marinig ka nun. Magkagulo na naman. Aba, di ako takot sa kanya. Baka tagpasin ko siya, makuha niya. Sayang ang kagupuhan niya kapag hindi ako nakapagpigil sa tapos ng bunganga niya. Masyadong mayabang at gahaman. Umiling siya. Kahit naman talaga sino ay may inis kay Charles. Pwes, hindi siya paaapi sa walang hiyang iyon. Ngayon pa ba siya paaapak? Mayaman na siya at nasa loob na siya ng tinitingala niyang kumpanya noon. She owns not just ordinary shares but billions of shares. Bahagi na siya ng kumpanyang iyon sa ayaw man at sa gusto ni Charles Adamson. Tumako ang mga mata niya sa mama niya na nakatingin sa kanya at nakangiti. Ma? Umangat ang mga kilay niya sa ina. Sobrang ganda mo. Bagay sa iyo ang bago mong buhok. Ang damit, ang lahat. Hindi ko akalain na makikita kitang nakakapagsuot ng ganyan. She smiled and scanned herself. Ibang-iba na nga siya. Dati na siyang maganda, pero talagang mas maganda pa siya. Nagpakulay siya ng buhok sa mga kaibigan. At ang bagong style ng buhok niya ay beach wave na abot bewang. Ngayon ay naka-braid ang magkabilang side ng buhok niya papunta sa likod at may mangilan-ngilan na nakalaylay sa mukha niya. Tita Nasi, ganyan na parati ang attire ng baby girl. Huwag ka na maninibago dahil lilitaw na araw-araw ang ganda ng unikaihan nyo ni Papa Johnny. Ani Valerie sa mama niya. Pansin din naman niya ang pagbabago sa itsura ng ina niya kahit na hindi ito nag-aayos ng sarili o hindi pa nagpapaayos. Nagyayaya na nga ang papa niya sa mga sikat na doktor at magpapabanat daw iyon ng mukha. Of course, her mother said no. Ignacia is so simple. Her mother is not a beauty conscious. Maganda ang ina niya kahit na hindi sila mayaman. Mana siya roon. Aray, napakasama naman niya. May itsura naman ang papa niya. Itsurang tao naman. Sasamahan niyo ba siya sa kumpanya? Baka awayin na naman iyan ni Senyorito Charles. Anang mama niya. Ma, kayang-kaya ko ang lalaking iyon kung bardagulan lang naman. Ingos naman niya. Bardagulan? Sa itsura mong yan makikipagbardagulan ka? Sus ko anak, huwag mo nalang patulan para hindi na kayo humahaba pa. Payo nito sa kanya. Ay sus, hayaan mo ang anak natin na lumaban, Ignacia. Paano siya matututong ipagtanggol ang sarili niya kung hindi niya pag-aaralan? Tama lang iyon sa matapobreng lalaki na iyon. Makatikim siya ng sipang squatter. Ani naman ng papa niya kaya
Ang sama-sama ng tingin ng mama niya roon. Ay naku, pinaiiral mo na naman ang pagiging basagulero mo. Tinuturuan ko nga anak mo na maging maayos. Ikaw naman, gusto mo parating away na lang. Inakbayan niya ang mama niya at hinimas ito dahil kita niyang naiinis ito sa papa niyang ipinaglihi kay Lapu-Lapu sa tapang. Relax ka na mama, hindi ko napapatulan kapag inaway ako pero kapag pinilit ako, aawayin ko na rin. Ngumisi siya rito ng matamis. Nakatingin sa kanya ang ina niya sa mukha niya. Nadadaan naman anak sa dahan-dahan na sagot ang lahat at maayos na usapan. Hindi naman kailangan na parati ka ding galit. Yes, mama. Hinalikan niya ito sa pisngi. O paano? Alis na ako ha? Paalam niya sa mga ito. Confident siyang tumalikod. Kung kinakabahan man siya, dahil lang iyon sa damit na suot niya. Baka amoy pa din siyang basura at itsurang basura kahit na nakadamit siya ng mamahalin at nakapabango ng mamahalin din. Hindi siya komportable. Paglabas niya ay nakangisi si Roger sa kanya. Nasuri siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkagandang nilalang, bulalas noon kaya naman sumimangot siya. Maayos ba ako? Naaalangan niyang tanong. Anong maayos? Maganda. Sobrang ganda. Sakay na para makarating na tayo sa opisina. Malilate ka na ng 5 minuto. Sumulyap ang lalaki sa suot na relo, tapos ay ipinagbukas siya ng pintuan ng kotse. Sumakay naman siya kaagad doon para makarating na sila sa kumpanya. Napahugot pa siya ng malalim na hinga pero ngumiti siya nang makita niyang nakatingin sa kanya ang nanay niya. Napaantanda siya ng krus nang paandari ni Roger ang kotse. Sana naman ay huwag siyang mapahiya sa opisina. Baka yun na naman ang gawin ni Charles sa kanya. Sabagay, kahit naman sumabog ang pantog ng lalaking iyon sa inis sa kanya, ay wala na iyong magagawa pa. Kahit na magpakabit pa iyon ng benteng pantog at sabay-sabay na sumabog, ay wala nang magbabago pa. Kasapi na siya ng kumpanya. Pipirma na siya sa lahat ng transaksyon dahil ang sabi ni Don Jaime ay siya ang sunod na pinakamataas ang shares. Sasamahan pa ba kita? Nakangiting tanong ni Roger kay Almira nang makarating na sila sa Adamson Corporation. Umiling lang siya saka siya bumaba sa kotse. Kaya ko, kuya. Dapat lang. Sa ganda mong yan, ewan ko na lang. Napailing na lang siya saka siya humakbang papasok ng building. Miss Almira? Tanong ng isang hindi pa may edad na babae. Nakangiti iyon sa kanya. Opo. Aniya rito. I'll assist you. Bilin po sa akin ni chairman na i-assist kita once na dumating ka. Salamat. Nakangiting sabi niya rito. Magkasama silang sumakay sa elevator at tahimik lang siya habang hawak ang clutch bag. Sa 50th floor sila lumabas. Si chairman. Kunot noong tanong ng kasama niya sa isa pang naroon na babae din. Nagbago ng isip niya. Sa main na lang daw. Sagot kaagad noon. Sige, halika Miss Almira. Sa main daw pala. Natatawang sabi nito sa kanya kaya tumango na lang siya. Nangangawit na ang mga binti niya sa suot niyang sandalyas. Sana naman ay matapos na kung ano man ang ipinunta niya roon para mahubad na niya ang walang hiyang mga takong na nagpapahirap sa kalooban niya. Pumasok ulit sila sa elevator at papasara na iyon nang may pumigil na palad sa pinto. Medyo nalaki ang mga mata niya nang makakita ng isang bulto ng lalaki. Langhiya, si Brakuda. Sir, anong babaeng kasama niya? Pumasok ito sa elevator at tumabi sa kanya, kaya anong simangot niya, lalo na nang sadyain nitong tingnan talaga siya. Ibuka mo ang bibig mo at magsalita ka ng hindi maganda sa akin. Ipapakain ko sa iyo ang takong ko. Agad na sabi niya rito. Naitago ng elevator girl at ng babaeng kasama niya ang mga labi. Nagkatinginan ang mga iyon. You're lovely. Anito, kaya halos mabilaukan siya ng laway. Napahagikik ang dalawang babae pero siya ay tumikhim. Ano? Kanina lang ay kanal ang tingin nito sa kanya. Ngayon ay
Waterfalls na? Sino naman kayang niluloko ng lalaking ito? Si Almira Dimagiba ba? Matagal na. Taas noong sagot niya kaya lalong napahagikik ang dalawa. Bumukas ulit ang elevator at nagpatiuna siyang lumabas. Kung hindi man iyon ang floor na pupuntahan nila, ay hindi bali na. Basta ayaw niyang makasabayang walang hiyang si Charles. This way, Miss Almira. Anang babaeng nag-a-assist sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong niya rito. Chiza po. Sekretary po ako ni Chairman. Magkakilala na ho pala kayo ni President? Oo. Kilala ko siyang mayabang at matapobreng lalaki sa balat ng lupa. Inis na sabi niya at wala siyang pakialam kung nasa likod lang nila ang lalaki. Sinasadya niyang iparinig ang mga sinasabi niya. May pa-lovely pang nalalaman samantalang ang sama naman ng ugali sa kanya. Kahit na maid ay ayaw pang ipahiram. Where's the chairman, Chiza? Tanong ng maotoridad na boses sa likod niya. Almira never bothered of twisting her head. She just rolled her eyes. Function hall, President. What's the occasion? I don't know, President. The chairman just wanted me to assist Miss Almira when she arrives. Kahit sekretary ay spoken in dollar, kapag dollar din ang gamit na salita ng boss. So, Papa invited you? Saglit siyang napalingon. Siya siguro ang tinutukoy ng lalaki. Pinaniniwalaan kong inimbita ako ng iyong ama rito. Nakatanggap ako kanina ng mensahe at sinubukan niya akong tawagan ng nasa 20 beses. Kaya pinaniniwalaan kong inimbita nga niya ako, Ginoong Presidente. Kung nagtataka ka kung bakit ako naririto. Aniya, nakita niya ang pagtatago ng ngiti ni Chiza. Pero alam niyang nagtitimpi naman si Charles sa kanya. Are you testing my patience? Medyo inis na tanong nito sa kanya. Naiwan silang dalawa dahil naunang pumasok sa function hall si Chiza. Hindi ko tinetesting ang iyong pasensya, Ginoo. Bigla nitong hinaklit ang braso niya kaya halos mahigit niya ang paghinga. Charles tugged her a bit. Halos mapadikit siya dito pero pigil niya ang sarili. Then, why talk to me that way? My patient isn't long, Almira. Tumikwas ang isang sulok ng labi nito kaya napatingin siya doon. Kung gwapo ito sa malayuan, hindi hamak na mas gwapo ito kapag halos sumubsob na ang mukha niya sa dibdib nito. Muntik siya mapalunok dahil naumid ang dila niya. She was lost but, thank God, the door of the function hall swung open. Charles, anong boses ni Jaime kaya agad na napatingin si Almira sa matanda. Salamat. Seryoso ang ora noon at nakatingin sa kamay ng anak na nakahawak sa braso niya. Agad siyang hinawakan ni Jaime at marahan na hinila papalayo kay Charles. What are you doing to her? Kunot noo at mabalasik ang mukhang tanong ni Jaime sa anak. Namulsa lang naman si Charles at dinilaan ng labi. He acts as if nothing happened. If the old man didn't come, Almira doesn't know what might had happened. She's talking sarcastic to the president of this company. I just taught her a bit of lesson. Anito saka pumasok sa loob ng function hall. Bumuntong hininga na lang ang matanda at ninitian siya ng alanganin. Are you okay, Almira? Himas siya nito sa braso. Nakita niyang pinagtitinginan sila ng ilang empleyado roon pero hindi niya pinansin pa. Tumango siya at matamis na ngumiti kay Don Jaime. Okay lang po. Bakit niyo po pala ako pinapunta dito? Nahihiyang tanong niya pero ngumiti ito at saka siya inakbayan. Don't be shy. Act like one of these people you see here. You have chairs here, don't you remember? Wala kang dapat na ikahiya at ikailang, Almira. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng pinto. Gentlemen, I personally introduce to you our new stockholder, Almira Dimagiba. Anito habang naglalakad sila papalapit sa mga may edad na lalaki. Oh, at least we have a beautiful girl during our future meetings. We'll never get bored anymore. Anang matanda at matabang lalaki. Isa-isa niyang tiningnan ng mga naroon at mukhang welcome naman siya ng mga iyon. Si Charles man ay
pangiti-ngiti din. Himala, bakit pangiti-ngiti ang lalaki? Pinaplastik siya nito. Alam niyang sagad hanggang buto ang pagkagahaman nito sa stocks na siya ang nagmamay-ari ngayon. Hindi totoo na pangiti-ngiti ito. Baka sa loob-loob ni Charles ay ngit-ngit na ngit-ngit ang kalooban dahil sa ginawa ng ama nitong pag-welcome sa kanya at pagpapakilala sa mga miyembro ng kumpanya. Welcome to the company. Your name is Almira, right? I hope you're not lazy. Sayang ang ganda mo. Anito saka uminom sa baso ng alak. Medyo umangat ang mga kilay niya pero ngumiti siya. Estudyante pa po ako pero kaya ko namang matuto. Sa una siguro wala talaga akong alam dahil hindi naman ako mayaman. Wala pong negosyo ang mga magulang ko. Nangangalaka lang po sila pero nakaswerte kaya nandito po ako ngayon. Kung may gusto po sa aking magturo, willing naman akong pag-aralan lahat para makatulong sa kumpanya ni Don Jaime. She looked up at the old man. Ngumiti ito sa kanya. In that case, get yourself ready. I am designated to be your mentor. Tumingin sa kanya si Charles at parang may banta ang magagandang mga mata. Langhiya. Legit? Pasimple siyang lumunok ng laway at tumingin ulit sa katabi niyang matanda. Tumango-tango ito bilang senyales na totoo ang sinabi ng anak nito sa kanya. I agree with that. Charles is an expert when it comes to running business. Of all kinds, of course. It's really good that he's going to be our baby's mentor. She'll learn a lot from him. Anang isa sa mga matatandang lalaki. Napadako ang tingin niya sa isang hindi pa may edad na lalaki roon na tahimik lang. The guy smiled at her. A simple one. Iyon lang ang bata roon at siya pero alam niyang mas may edad iyon sa kanya. Parang magkapareho ang edad ni na Charles at ng lalaki. Let's go, Iha. Kumain na tayo habang nag-uusap. Ipakikilala ko sila isa-isa sa iyo. Inilapit siya ni Don Jaime sa mga iyon. A plate was offered to her before her very eye. Inialok iyon ng batang lalaki sa kanya. Thank you. Aniya. Maangas iyon na tumango. The man looks like a Japanese but Moreno version. Francis, 28. Anito sa kanya kaya napatitig siya dito. For a moment, Almira scanned the man's face. Matangos ang ilong nito at payat ang muka. He has a prominent jawline, elongated face, beautiful Asian eyes, and a bit of longer hair than usual. Gwapo ito. Kung bibigyan niya ito ng katulad ay si Daniel Matsunaga sa local artist. Almira po. Alanganin niyang sagot. No po. Bata pa ako at ayokong tumanda agad. Tumango naman siya dito. Nilagyan ito ng pagkain ng plato niya at parang sila lang ang nandoon. Estudyante ka pa? Opo. Oo. 17 pa lang po. Ani rito pero ngumiti ito nang sulyapan siya. Wala itong naging sagot. Mag-ingat ka sa boss. He's not that friendly. Simpleng bulong ni Francis sa kanya. Alam ko. Mahinang sagot naman niya. Hindi niya sinulyapan direkta si Charles. Sa salaming mesa siya tumingin pero nakatingin din pala ito roon sa kanya. His eyes are fierce as ever. Nakipagsukatan siya rito ng tingin kahit na gusto niyang bumawi. Lalaban siya sa lalaking ito sa anumang laban. Hindi siya pwedeng magpakita ng karuwagan. This man was once her crush but not anymore. He's a perfect example of past tense. Hindi niya dapat pairalin ang kilig niya sa tulad ni Charles na parang lalaking hinugot mula sa mga bidang lalaki sa mga pocketbooks mula itsura hanggang sa tikas ng pangangatawan. Almira smiled at Don Jaime when the old man patted her shoulder. Napatingala siya rito at nakangiti rin ito sa kanya. In fairness dito, masyado itong accommodating at hindi siya hinahayaan na mapag-isa. Kakalabas pa lang nila sa ipinakita nitong opisina daw niya. Bakanting office daw iyon at walang gumagamit kaya ipaayos na muna. If she has spare time, she could spend it in her office. If she wants a quiet place to study, she is free to come. The old man told her.
Ibang-iba na ang mundo niya kaysa sa mundo niya dati. Salamat ho Don Jaime. Aniya sa lalaki. You can call me Tito Jaime. I've known you and your father for quite some time and now we're in the same world. Ang kapalaran talaga ng tao ay hindi mahuhulaan. Malay mo bukas, ako naman ang nasa basurahan. Nakangisi nitong biro kaya halos maubo ang dalaga. Napaka-imposible naman po noon. Napakibit balikat ito. Who can tell? At least, mangyari man iyon, I certainly know that there are 3 people who would help me. Your mother, your father, and you. Pinindot nitong ilong niya gamit ang hintuturo saka ito huminga ng malalim. Know what, Almira? I'm afraid that one day I'll lose all of this. That's why I'm doing my best to be good to anyone. I still believe that my righteous deeds will bounce back on me when I'm already the one who's in need. That's my philosophy. That's why I treat other people nicely. She smiled again timidly. Totoo po iyon. Yung sabi nga, kung anong ninakaw sa ibang tao, mas higit ang mawawala sa iyo. Hindi ko po alam kung karma iyon pero naniniwala din po ako doon. Sabi nga, you reap what you sow. Jaime patted her shoulder again and rubs her arm. So true, sweetheart. Yun nga pong simpleng pagbibigay nyo sa amin ng mga gamit nyo ay napakalaking bagay na ibebenta po namin na mahal yung mga bigay nyo. Kaya nakakaraos kami dati. Pero wala naman po kaming maisukli doon dati. Sus, masaya kami ni Esmeralda na natutulungan kayo. She was even telling me to ask your father if we can adopt you. She was even planning to give you scholarship. Naikwento lang ng tatay mo na mayroon ka na kaya hindi na nagpursige pa sa Esmeralda. Ngayon, business partner ka na ng anak ko. Imagine that. Anak nitong napakasungit at mayabang. Hindi na lang siya nagsalita dahil nahiya naman siya pero sa pilosopiya ni Jaime, I believe siya dahil ganoon din ang pilosopiya niya sa buhay. Charles felt so disgusted, staring at his father and Almira. Daig pa noon ang mag-ama at siya ay binaliwala na. He's not jealous for Betty's sake. He's too old for that. Nabubwisit lang siya na may sampid sa kumpanya niyang pinaghirapan niyang palaguin mula high school pa siya. And now, he's going to be that girl's mentor. He'll do it anyway, though he doesn't really want to. Kukunin niya ang loob ni Almira at paiikutin niya, tulad ng mga ginawa niya sa mga kaaway niya sa negosyo. Babawiin niya ang bilyones na shares of stocks at sisiguraduhin niyang walang matututunan si Almira sa kanya. Why would he share his intelligence? He had acquired it on his own. It's his talent to run a multi-billion company and it isn't learned in just a few snaps of fingers. Dekada ang ginugol niya para maging pinakamagaling at pinakamayaman. Sarili lang niyang inasahan niya at wala noon si Almira. Kaya bakit naman niya tutulungan iyon? Naroon ba iyon ng mga panahon na nahihirapan siya? Bago yung babae at sobrang bata, nakadikit nga lang kay Chairman. Hindi ko alam saan yun nakilala ng mga Adamson. Sa basurahan. Charles simply looked at the corner where that voice came from. Diretso lamang siya sa paglalakad at ibinalik ang mga mata sa ama niya at kay Almira. Kanina pa akbay ng papa niya ang babaeng iyon. Hindi rin iyon tumitikal sa ama niya. He pursed his lips. Diretso siya sa paglalakad habang nakapumulsa pero ang mga mata ay hindi tumitikal sa dalawa. Baka naman balak pa nitong mag-apply na stepmother niya. Naiiling na tumikwas ang labi ni Charles. It's not impossible. Nowadays, teens know the importance of practicality. Just come whenever you want to, Almira, his father said to her. Matamis ng ngiti at tango ang isinagot ng isa. Daig pa nito ang modelo ng toothpaste sa mga commercial sa TV. He's not even wondering why Francis is standing meters away yet staring at Almira's face. Kanina pa niya pansin sa loob ng function hall ang titig noon sa dalaga. May sundo ka ba, Iha? Kasama mo ba si Roger?
Opo, kasama ko po. Hinihintay po niya ako. O sige, sabihin mo'y mag-ingat sa... Jaime was cut off when Francis said something. Excuse me, Chairman. Ano yun? His old man turned his head to look at the intruder. Francis, ano yun? May I ask the lady where she lives? Pumaling ang tingin ni Jaime sa dalaga. She'll answer that. Will you give him your address, Iha? Dun lang din sa subdivision ni Chairman. Black, ano nga ho yun? Paling nito kay Jaime. Phase 1, Diamond Street. Salo ng papaniya. Umisi si Francis. Adamson Heights? I got that. Ano yun at si Almira naman ay mukhang natutuwa. Malandi na, ang bata-bata pa. Pupunta ka? Ngumiti lang si Francis. How pathetic. Interesado ang babae sa lalaki. Malamang, malaking source of income si Francis. Sino bang aayaw sa isang Francis Fontana? Mauna na ho ako, Chairman. Nagwe-wait na po si Kuya Roger. Paalam nito sa ama niya.